Huling sandali ng buhay ni Jose Rizal. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo, mga ka-YouTube? Ngayon, tatalakayin natin ang huling sandali ng buhay ng ating pambansang bayani, si Jose Rizal. Ano nga ba ang nangyari bago siya binaril sa Bagumbayan? Tara, samahan niyo ako sa paglalakbay na ito upang mas lalong maintindihan ang kabayanihan ni Rizal. Simulan na natin. Noong 1896, sa kasagsagan ng revolusyon laban sa mga Kastila, si Jose Rizal ay nadakip at dinala pabalik sa Pilipinas mula sa Cuba. Dahil sa kanyang mga akda at mga pag-uudyok ng pagbabago, siya ay pinaratangan ng sedisyon, rebelyon, at pagtataksil. Hinatulan siya ng kamatayan ng isang korte militar. Sa Fort Santiago sa Intramuros, Maynila, ikinulong si Rizal. Sa kabila ng kanyang pagkakakulong, patuloy siyang nagsulat at nag-isip ng mga paraan upang makatulong sa kanyang mga kababayan. Sa kanyang mga huling araw, pinayagan siyang makipagkita sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Noong Disyembre 20, 1896, isang araw bago ang kanyang pagbitay, isinulat ni Rizal ang kanyang huling paalam na pinamagatang Mi Ultimo Adios. Isinulat niya ito ng patago at ibinigay sa kanyang kapatid na si Trinidad. Ang tulang ito ay puno ng pagmamahal sa kanyang bayan at pag-asa para sa kinabukasan ng Pilipinas. Kinabukasan, Disyembre 30, 1896, bandang alas 7 ng umaga, si Rizal ay pinalabas mula sa kanyang selda sa Fort Santiago. Sa kabila ng napipintong kamatayan, nanatili siyang kalmado at marangal. Sa kanyang paglalakad patungo sa Bagumbayan, nakasuot siya ng itim na Amerikana, puting kamiseta, at itim na sombrero. Sa Bagumbayan, na ngayon ay kilala bilang Luneta Park, maraming tao ang nagtipon upang masaksihan ang pagbitay kay Rizal. Bago siya barilin, humiling si Rizal na harapin ang mga sundalong bumaril sa kanya, ngunit ito ay tinanggihan. Sa halip, siya ay pinaharap sa kanyang mga kababayan, simbolo ng kanyang sakripisyo para sa bayan. Sa huling sandali, bumulong si Rizal ng kanyang mga huling salita, "Consummatum est," na nangangahulugang naganap na. Sa salitang iyon, nagpapakita ng kanyang pagtanggap at tapang sa harap ng kamatayan. Binaril siya sa likod ng isang firing squad, at sa kanyang pagbagsak, pilit niyang ipinihit ang kanyang katawan upang harapin ang langit, isang huling pahayag ng kanyang kabayanihan at dignidad. Ang kamatayan ni Jose Rizal ay nag-iwan ng malaking bakas sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang mga akda at sakripisyo ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino upang ipaglaban ang kalayaan mula sa mga mananakop. Hanggang ngayon, ang kanyang mga prinsipyo at pagmamahal sa bayan ay patuloy na nagsisilbing gabay sa bawat Pilipino. Ang kanyang Mi Ultimo Adios ay patuloy na binabasa at isinasa puso ng mga Pilipino bilang isang simbolo ng pagmamahal at pag-asa para sa bayan. Ang Luneta Park, kung saan siya binaril, ay naging isang lugar ng pag-alaala at pagpupugay sa ating pambansang bayani. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa huling sandali ng buhay ni Jose Rizal. Tunay nga na siya ay isang inspirasyon sa ating lahat. Naway patuloy nating ipagdiwang ang kanyang buhay at mga nagawa para sa ating bayan. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming kwento.